Sa tinagal-tagal ko dito, ni isang bangka, wala talaga nakapagbigay sa amin. Operation Blessing lang talaga yung dumating at nagbigay sa amin ng bangka, kumpleto lahat na meron ng makina, timon, propeller. Wala na kaming hahanapin. Napakasaya po talaga. Kay Lord, may power ka! A special live telethon ng The 700 Club Asia. Susunod na. Hello mga kapuso! Magandang gabi sa inyong lahat na nagsusubaybay sa atin dito sa GMA Network! And shout out din sa mga nanonood sa atin sa live stream sa Facebook page ng The 700 Club Asia, CBN Asia, at sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. Welcome sa Day 10 ng ating telethon, kay Lord, May power ka! Woohoo! Don't forget to share our live stream link with your family and friends. Mag-comment na kayo sa inyong mga prayer requests and praise reports. Gamitin ang ating official hashtag, kay Lord, May Power Ka! I love it! Ngayong gabi, pag-uusapan natin kung paano ipinadadama ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. God has empowered everyone who believes in Him, and He empowers us to be generous. And speaking of generosity, for the past 9 days, your giving has reached 2,939,128 pesos. Ayan, kaya nating doblihin yan tonight. Tayo na't magkaisa. I-double ang amount na yan. Through God's power working in us, we can empower more lives and give them hope today. Exactly like the story of our first family tonight. There's a popular saying, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. True empowerment is giving our people the tools to get back on their feet, tulad ng naranasan ng pamilyang ito sa Mindanao. Let's watch their story. Natakot po ako, sir. Naghawak lang ako sa upuan. Kasi yung bahay, gumaganon talaga, oh. Tapos, nasira yung likod namin. Nag-iyak po ako, sir. Kasi iniisip ko yung anak ko nasa school at yung asawa ko nasa laot pa po. Nakita ko yung mga alon sa gilid, parang may kakaiba. Hindi ko na-expect na lindol pala yun. Mabilisan pa akong dumaong, kaya lang low tide. Hanggang gitna na lang po ako. Inangkla ko na rin yung bangka ko sa gitna. Nung matapos kong maangkla, high tide na uli, doon ako naabutan. Pagdating ng tubig, taga-tuhod, hindi ko na mapigilan yung lakas ng agos. Yung aking bangka, inanod na rin yung tinatalayan namin ng bangka. Doon talaga siya sumalpok. Nasira po yung bangka namin. At saka yung ginagamit niyang long line, nasira po. Kung may binibigay yung gobyerno sa amin na bigas, mga dilata, may nagbibigay ng ayuda, yun lang. Pero yung income, sir, wala po. Ito ang mapait na sinapit ng pamilya ni na Joel at Hamera nang tumama sa General Santos ang magnitude 7.8 na lindol sa pagkasira ng kanilang bangka na siyang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Tuluyang nawala ang kinikita nilang 200 hanggang 300 pesos kada araw mula sa pangingisda. Mula nung pagkabata ko, isa na rin talaga akong mangingisda. Wala na akong ibang hanap buhay. Gulong-gulo na yung isip ko nung panahon na yun. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pambili ng bangka, saan ko kukunin yung pambili ng makina, saan ko kukunin yung pang-araw-araw namin, saan ko kukunin yung pang-paaral ko sa mga anak ko sa pang-araw-araw. Natutulog na lang po yung mga anak ko, walang kain. Sana mayroong taong magbigay sa amin ng bangka, sir, kasi wala kami talagang pambili, sir. Wala talaga kaming pera. Nang magtungo ang Operation Blessing sa General Santos upang maghatid ng relief bags at mobile water purification station sa mga kababayang naapektuhan ng lindol. Narinig nila ang mabigat na kwento ng pamilya ni na Joel at Hamera, pati na rin ang iba pang pamilya na naiwan sa gitna ng pangamba at kawalan ng pagkakakitaan. Muling bumalik ang Operation Blessing sa Purok Sarif Muksin, General Santos City.
Sa pagkakataong ito, dala nila ang mga bagong bangkang makatutulong upang muling makapalaot at makapaghanap buhay ang 11 mangingisda kabilang si Joel. Sa tinagal-tagal ko dito, ni isang bangka, wala talaga nakapagbigay sa amin. Operation Blessing lang talaga yung dumating at nagbigay sa amin ng bangka, kumpleto lahat. Na meron ng makina, meron ng timon, meron ng propeller. Wala na kaming hahanapin. Napakasaya po talaga. Masaya po ako, ma'am, dahil may mga taong tumulong po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing dahil po sa kanila ay makakabangon na po kami. Para sa mga mangingisda, higit pa sa isang bangka ang kanilang natanggap. Ito ang kanilang daan tungo sa panibagong simula. Doon ko nakukunin yung pang-araw-araw namin, pagkain, pangpaaral sa mga anak ko. Tuloy-tuloy yung hanap buhay namin. Sa Operation Blessing, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat ng donors at sumuporta, maraming salamat. Hindi namin yun makakalimutan habang buhay. Maraming salamat po talaga. Wow, ang galing. Dinig na dinig mo daw sa boses ni Jamera, no? Nung hindi pa niya alam na may bangka palang dala ang Operation Blessing, you can really hear the pain and the parang it's like, what are we gonna do, di ba? Hopeless Sa na boses sila, niya. Hopeless na sila. Imagine that, mangingisda, nakatira sa tabing dagat, pero hindi makapangisda, tsaka hindi rin mapakain ng mga anak, ang daming isda. They only needed talaga a boost. They needed the tools, the equipment, which Operation Blessing provided. And Operation Blessing didn't just give them relief goods to survive the week, but they came back and brought new fishing boats for the 11 fishermen. Oo, kasama nga mga pamilya nila sa na yon, that benefit, no? That is real empowerment. Binigyan natin sila ng pagkakataong mabuo muli ang kanilang mga dreams. And your support made that happen. Nakakatuwang isipin na ang mga donations ninyo ay nagiging bangka ng pag-asa para sa ating mga kababayan. Marami pa po tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong at empowerment. Partner with CBN Asia now. You can donate via GCash. Just open your GCash app, tap Bills, search for CBN Asia, and then enter your donation details. At para sa mga magpapadala ng kanilang suporta tonight, mayroon kaming exclusive gifts para sa inyo. Let's watch this. What battle are you facing today? The battle may be bigger than you, but it is never bigger than Christ. Because of Jesus, you are standing in the victory He has already provided for you. When you donate any amount to CBN Asia, you will receive exclusive streaming access to Kay Lord May Power Ka, ang audio teaching ni Peter Kairos. Nag-uumapaw ba ang puso mo? Express your praises, prayers, and ponderings with the Sela Journal. Sa iyong donasyon na 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang exclusive gift na Sela Journal, your daily tool to pause, reflect, and grow in God's presence. Plus, ang audio teaching ni Peter Kairos na Kay Lord May Power Ka. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Payapang naninirahan ang 53 pamilya ng Blaan Tribe sa Puruklao, Barangay Datal, Bukay, ang pinakadulong bulubunduking barangay ng Glan, Sarangani, hanggang sa yanigin ito ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ang bahay namin ay nadapa na, sa likod ko ang bahay namin at saka nagbuka ang lupa. Nakakatakot nga pero Panginoon na lang ang tinatawag ko.
Sobrang delikado ng manatili sa kanilang mga tahanan. Napilitan silang lumipat sa mas ligtas na lugar. Pero kapos sa pagkain dahil natangay ng mga landslide ang kanilang mga tanim. Nahirapan din silang makatanggap ng tulong dahil naputol ng mga landslide ang mga daan. Diri sa Muaron, ma'am, ang kailangan sa mga tao, kaning pagkaon ra jud, ma'am, kay ang umahan nila wala naman ginakuan sa yuta. Kung walay chopper, wa jud kaabot diri ang ayuda tungod sa kalayo niya, dala na mo lisod. Nang tumama ang lindol, nasa bayan si Jojo Blatang, isang guro sa Lao Elementary School. Mapanganib man ang daan, agad siyang nagtungo sa Lao para kumustahin ang lagay ng kanyang mga estudyante at kanilang mga pamilya. Yung atip nila, yung trapal, tapos walang bubong. Kawawa talaga sila, ma'am. Kasi sa isang pamilya may 7 anak, may 9 na anak. Dahil walang internet sa lugar, si Teacher Jojo ang naging tanging tulay ng komunidad sa labas ng kanilang liblib na lugar. Isang kamag-anak sa Manila ang humingi ng tulong sa Operation Blessing para sa kanyang pamilya at sa buong tribo ng Blaan. Agad namang nakipag-ugnayan ang Operation Blessing team kay Teacher Jojo na siyang gumabay sa kanila. Mahigit 3 oras nilang binaybay ang mga sirang daan at tumawid sa ilog at mga sapa hanggang sa lugar na kayang marating ng kanilang sasakyan. Ang tribo naman ng Blaan ay naglakad ng 2 oras pababa ng bundok para kunin ang kanilang mga supplies. Bago tanggapin ang mga relief goods, nagtipon ang mga Blaan para sumamba at magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Isang church partner ng Operation Blessing ang nanalangin para sa kanila at ipinaalala na ang pinakamalaking pagpapala ay ang kanilang kaligtasan at mananatiling tapat ang Diyos sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Natanaw na ko sa mga tao, nalipay sila. Nalipay kay kanang tent, di basta-basta na. Kung kay kwarta, di ka kapalitan na, mamba, sa tinuod lang din na. So karon ako bilang barangay kagawad, nagpasalamat sa inyo. Ngangin po na blessing na abot sa inyo nga i-share nimo sa amuang tao, sa kami mga tao dire sa Puruklaw. Sabi ng puso ko, ganitong nangyayari, walang ibang nakita namin nakatulong sa amin ganitong na mayroon pa kami higaan. At mayroon pa kaming yung mga habol, kumot at saka mayroon pa kaming ulam, mayroon pa kaming bigas. Nagsisinungaling po ako sa inyo kasi sabi ko 1 sapa pero 22 sapa pa lang. So thank you din po sa ano ninyo sa baga sa heart ninyo nga tumulong sa kanila. Para sa tribong Blaan, higit pa sa emergency aid ang kanilang natanggap. Isa itong paalala sa kanila na kahit gaano kaliblib ang isang lugar, hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang mga anak. Wow, imagine that, nothing can prevent Operation Blessing from reaching even the unreachable, kagaya ng mga Balaan tribe. Oo nga. Hindi ba, kahit na nag-landslide pa dyan, wala nang daan, Wala nang at 12 sapa bago makarating doon, ay inaabot pa rin ng Operation Blessing. And not only with felt needs are helped or are given to them, but nakita natin, di ba, na papakilala rin sa kanila yung pagmamahal at kabutihan ng Diyos para sa kanila. Amen and amen. Kahit gaano man kalayo ang ating mga katutubong kababayan, hindi sila nakakalimutan ng Diyos. The Operation Blessing team went above and beyond, crossing rivers and rugged terrain just to bring your donations to the remote Blaan tribe in Sarangani. At matapos ang lindol sa Mindanao, bagyo naman at matinding pagbaha ang kinaharap ng ating mga kababayan dito naman sa Luzon at National Capital Region dahil sa habagat. Sa kabila ng baha at matinding ulan, mabilisang aksyon ang isinagawa ng Operation Blessing sa Montalban, Rizal. We are empowering flood victims by providing quick relief, sleeping mats, blankets, and clothes. Kahapon po, our Operation Blessing team went to different towns in Pampanga to distribute mats, blankets, and food bags to 290 affected families. Kinailangan nilang magbangka papunta sa community dahil
baha pa rin doon. Nagdala kaya ng bangka ang Operation Blessing din doon, ano? Oo nga. Di ba kailangan niya talaga i-distribute ang bangka Oo dahil sa nga. tagbaha. You know, Kata, more than just addressing yung mga physical needs nila, we are giving them real hope through our prayers, di ba? And the Word of God. Paalala na sa gitna ng unos at baha, may pag-asa para bumangon muli. Kaya magpaabot na ng tulong para sa inyong mga donasyon. Nasa screen ang iba't ibang paraan kung paano magbigay. And it's time to read your pledges. I love it. From Sally, 500 monthly. Noralyn na taga Laguna, thank you for your 200 pesos. Edgardo from Bulacan, 1,000 pesos. Vicky donated 8,000 pesos. Si Phoebe na taga Laguna, 3,000 pesos. Si Mercy all the way in Cebu gave 5,000 pesos. At si Gags nagpadala ng 100 Facebook stars. Thank you so much. At ito palakpakan from Joe, she donated 100,000 pesos. Thank you very much, Joe. And right now, your giving has so far amounted to, pumasok na tayo sa 3,068,328 pesos. Ayan, palakpakan pa rin. Gusto mo yung plural mo, pesos. Oo, dami talaga. Okay, para sa mga magpapadala ng kanilang donations, may regalo kami para sa inyo. What battle are you facing today? Your first response may be, Lord, I can't. Then God gently answers, I know, but you can do it through my strength. When you donate any amount to CBN Asia, you will receive exclusive streaming access to Kay Lord May Power Ka, ang audio teaching ni Peter Kairos. The battle may be bigger than you, but it is never bigger than Christ. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So game, Purakos! Purakos? Game, Purakos! Tara sa Click Kiosk! Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! Purakos! Purakos! Minsang nasira ang masayang pamilya ni Marilyn dahil sa paulit-ulit na pambababae ng asawang si Joseph sa loob ng 15 taon. Nasubok man ang pananampalataya, hindi sinukuan ni Marilyn ang asawa sa panalangin alang-alang sa mga anak. Hanggang sa kapwa kinatagpo ng Panginoon sina Joseph at Marilyn na nagbigay sa kanila ng pusong mapagpakumbaba at mapagpatawad. Subalit malaking dagok kay Marilyn ang patuloy na paglayo ng loob ng kanilang panganay na anak na si Hannah sa kanyang ama dahil sa naidulot na sakit nito sa nakaraan. Wala na siyang respeto sa papa niya. Umabot na sa point na yung papa niya, kinumpare na niya sa ibang tatay. Sobrang hirap po para sa akin kasi ang sakit ng anak kasi dubli ang impact sa sakit ng nanay. Hatred po talaga. Parang nagtatampo ko tsaka mabigat yung loob ko kasi bakit niyo po nagawa yun sa amin? Ako yung way kung bakit siya lumayo. So ako din yung way para mapalapit din siya sa akin. Muling nanalangin si Marilyn. Sa pagkakataong ito, hiniling niya sa Panginoon na iligtas ang sugatang puso ng kanilang anak. Sa kabila ng pagsubok, isang aral ang itinuro ng Diyos sa kanya upang maging mabuting magulang. Ito ay nang mapanood niya ang isang kwento sa programang The 700 Club Asia. Yung anak kasi niya nalulong sa drugs, hindi sumuko yung nanay, niluhod niya sa Panginoon hanggang sa umabot sa point na nabago yung anak niya, andoon yung nanay na talagang hands-on ka. Wag na wag mo siyang iwanan sa lahat ng bagay kasi ikaw nanay, ikaw ang unang sasalo sa pagkadapa niya. Sa napanood ko sa 700 Club, alam ko may gagawin ka sa akin at sa anak ko. Pwede ba Lord kung ano yung nakita ko? Gawin mo din sa anak ko. Hindi ko kayang palambutin ang puso ng anak ko. Tanging ikaw lang. Naging inspirasyon ni Marilyn ang kwento upang tulungang makabangon at makalaya ang kanyang anak sa dinadalang puot at galit.
Nagpa-counseling po kaming tatlo. Grateful po ako na hindi po ako sinukuan ni Mama. Naramdaman ko po nung time na yun na may value pa po pala ako kasi may mga tao na umaalala po sa akin. Humingi akong sorry. Nak, sorry This time, I will be a father for you. 48/7 yung ginawa kong trabaho para lang makuha ko yung loob ng anak ko. Hindi ko siya ma-explain paano ang proseso ni Lord that time kasi unti-unti pong nag-healed at nakikita ko na yung lambing ng anak ko sa papa niya bumalik po. Yung miracle po ni God talaga, bumalik po si Papa nun sa amin. Possible pa rin po pala na maging buo po kami ulit. Nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maisaayos yung lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Hindi lang relasyon ng mag-asawang Joseph at Marilyn ang pinagtibay ng Panginoon, kundi maging ang kanilang pamilya na ang pundasyon ay ang pag-ibig na wagas ng Diyos. Yung sinabi po ng Lord na nothing is impossible, na lahat po kaya niyang gawin. Ilapit mo lang sa Kanya, hindi mo naman kailangan lumaban sa sitwasyon, hindi natin kailangan lumaban. Si Lord ang lalaban para sa atin. Napakalaking bagay po sa amin ang 700 Club. Handang umalalay sa inyo at manalangin sa inyo. The 700 Club Asia played such a crucial part in transforming the marriage of Marilyn and Joseph dahil sa kapangyarihan ng panalangin na restore ang kanilang relasyon at ang buo nilang pamilya. God's power can heal any brokenness in your home today. If you want Jesus to restore your life and your marriage, invite Him now to be your Lord and Savior. You can pray with us. Panginoong Diyos, our Heavenly God and Father, sumusuko na po ako sa inyo dahil sa napakatindi ng aking problema. Nagdidesisyon po ako, Panginoong Diyos, na kayo na po ang maging Panginoon at tagapagligtas ko. Kayo na po ang manguna sa lahat. Patawarin po ninyo ako sa aking mga pagkukulang at mga kasalanan at tinatanggap ko po ang inyong pagpapatawad. Gayon din, Panginoong Diyos, tulungan niyo akong matutong magpatawad din sa mga nagkulang at nagkasala sa akin. Ang hinihiling ko lang sa inyo, Panginoong Diyos, ay bigyan niyo po ako ng buo pang pagtitiwala at lakas na loob, Panginoong Diyos, na kayo po ay sundin ko at kayo po ang siyang maging ilaw sa aking buhay at maging ilaw sa aming tahanan. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus, this is our prayer. Amen. And I want to pray right now for families that are suffering from broken relationships. Lord Jesus, you see these broken relationships in families right now, and we pray for your miracle of love to flow down into their hearts, change their hearts so that husbands and wives reconcile, parent and child reconcile, and families who are fighting with their kapamilya, please reconcile them as well. Thank you, Lord Jesus. We believe in your power of reconciliation and your ability to change our hearts. In Jesus' name, amen and amen. If you prayed with us to receive Jesus as your personal Lord and Savior, you are now a new creation. Your story of breakthrough starts today. Comment, yes, tinanggap ko si Jesus on our Facebook Live or YouTube stream. And if you want to join our online Bible study group, just comment BSG. Welcome to God's family. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. And going back to Marilyn's story, napakagandang makakita ng restored marriage, hindi po ba? But as we saw in her story, broken marriages deeply affect our children. The anger, pain, and confusion they carry can manifest in very alarming ways.
And speaking of our youth, we are witnessing so many crises among the young generation today. Kaya importanteng maabot natin sila through the love of Jesus. And joining us in the studio is a mother of 5, and she ministered to young people as a missionary. Please welcome Miss Ruby Bayasen from the Missionary Training Arm of CBN Asia, the Asian Center for Missions. Welcome to the show, Ruby. Good to Good have evening. you. Thank you for having joining us. me. Ruby, ano yung masasabi mo sa krisis na kinakaharap ngayon ng mga kabataan sa ating bansa? Tulad ng magkakasunod na school mass shootings, at saka bullying, at saka suicide. Yes, Kata, you know, this is a silent cry for help from our young people. They are looking for purpose in life. They are looking for something to fill their hearts. They need God. So, yung mga young people natin, they are trying to look for purpose. So, doomsdrolling, unli movies, but these are unfiltered and walang saysay na mga content most of the time. They need God. Sabi ng Word of God, how can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word, sabi niya sa Psalm 119 verse 9. So, we need to introduce God to them. Wow. So, ano ang mga initiatives ng ACM na tumutugon sa crisis na ito na kinakaharap ng ating mga youth? Yeah, so ACM facilitates the sending of missionaries all over the world. And marami sa mga missionaries natin work directly with young people. So kahit dito, no? Yeah, even in the Philippines. Yes, meron tayo yung tinatawag natin na crossover where we use sports to reach yung mga young people. We use the language that they can understand. So through the principle of sports, we teach them value, we teach them the Word of God. Tapos may mga missionaries din tayo in Southeast Asia who saves trafficked children. Wow. Yeah, may mga... That's a big problem din, no? Yes. Yung mga yung human trafficking na Human yan. trafficking. Mataas ang level dito sa atin. Ha? Yes. Napakaganda na merong gumagawa ng ganong trabaho, saving our youth, saving our children, and reaching them out. And you know, Kata and Joyce, the work is great. Ang daming youth who needs the Lord. Kaya, if there are any of you in the audience or mga churches who needs to be trained, Asian Center for Mission is here. Wow. Please reach out to us. Yan, ang galing. Nakikita natin ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga kabataan, pero naniniwala tayong may pag-asa kay Jesus. So be part of sharing the love of God to the young people and transforming their lives through the power of God. Power, our partner with CBN Asia. And a part of your donation goes to the Missionary Training Program of ACM. When God's love touches a young heart, it doesn't just transform one life, it brings healing to our entire nation. Amen! Kaya to all Gen Zs and Alphas out there na mahilig mag-milk tea, I have an idea for you. I actually have a challenge for you so you can help our fellow youth. Baka naman i-donate nyo na lang ang cost ng inyong milk tea for just 1 week. Kasi 3 times a day kayo mag-milk tea. So yung isa doon, i-donate nyo. All you have to do is comment milk tea and the amount of your donation beside it on our chat or comment section. For example, milk tea, 100. Tapos isend nyo yung 100 pesos sa GCash. Just scan the QR code on the screen. Magiging bahagi na kayo ng pagpapadala ng hope and support sa ating mga kabataan. Thank you, Ms. Ruby, for volunteering tonight. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo sa pagtawag. Our lines are open 24/7. Meanwhile, we would like to thank our partners. CBN Asia would like to thank the following: M. Luilier, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI, eDonate, United Neon, Nixis.
In John 14:12-13, Jesus reminds us, "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son." Sa loob ng 2 linggong pagtatanghal ng ating telethon special, nakita natin kung paano kumikilos ang power ni Lord. Sa bawat donasyon ninyo, katuwang ang CBN Asia na naghahatid ng tulong at pag-asa sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Nagpapadaloy tayo ng lakas at pag-asa para ma-empower ang bawat pamilyang Pilipino. And that is Divine Synergy in action. Kaya maraming salamat sa inyong pusong mapagbigay. Tuloy-tuloy lang ang pagtawag sa ating prayer center. Bukas kami 24/7 para tumanggap ng inyong tawag at donation. Lagi nating tandaan na sa gitna ng anumang krisis, nariyan si Jesus na ating tagapagligtas. Kay Lord, may power ka! Ngayong Lunes, nakapost ang saya pero nakatago ang sakit. Paano naapektuhan ng social media ang pagtingin natin sa sarili? Pastor ang ama, pero galit siya rito. Sa likod ng kanyang ngiti, tinatago niya ang lihim na adiksyon. Paano natagpuan ni Jeremiah ang kanyang tunay na pagkatao? Sa The 700 Club Asia, alas 12 ng hating gabi sa GMA.